O talaga yon? Yun, bebe, kahit minsan nasusungitan kita, ganyan. Salamat kasi yung pasensya mo sa aming magkakapatid. And ayun, kasi ang tagal mo na sa amin. Tapos, sobrang dami mo nang ginawa para sa amin, sinakripisyo. Kaya, maraming salamat. And, I love you. Oh. Nag-uunahan kami magkakapatid kung sinong kukuha sa kanya pag nagkaasawa na kami. Ako mauna sa'yo. Ako mauna sa'yo, Pepe. Baka ikaw yung maunang mag-aasawa eh. Lagi ko sinasabi sa kanya yon. Sabi ko, ako, sa akin siya. Yun. Ako kukukup sa kanya. Alden. Yes eh. Hindi, ikaw, meron ka ba? Kasi ito pinag-uusapan na rito, yung kasambahay. Yes. Diba? Hindi natin masabi. Yung mga kasambahay kasi, kaya nga pinalitan yan. Dati ang tawag natin dyan, katulong. Pangit pakinggan. Kasambahay kasi kasama sa bahay, pamilya ka nang nasa loob ng bahay. Yun yung nakikita natin ngayon na wala sa ibang bahay. Kaya natutuwa po kami sa inyo, sa inyong magyaya. Tawagin, hindi na kayo magkaiba. Opo, kung pwede nga lang magpalit ng dugo ang isa sa inyo, gagawin nyo. Ikaw ba may kasambahay kayo na ganyan malapit sa inyo? Meron ko Jose. Si nanonood siya ngayon siguro si Ate Virgie. Si Ate Virgie. Ate Virgie kasi ako, lagi akong late umuwi sa bahay. Tapos laging, minsan naabutan ko, tulog na yung pamilya ko. Yan, nasipag yan si Ate Virgie, gigising yan. Minsan, tatanungin niya kung gusto kong kumain. Gigising yan kahit gaano ka-late. Minsan, pagbubuksan pa ako ng gate. So, hindi ko siya masyadong nakakausap ng ganito. So, first time ko lang gagawin. Ate Virgie, thank you. Kasi, ikaw na si Alden! Hindi. Kasi parang, minsan siyempre yung lola ko pagod na rin. Siya na yung nag-aalaga sa akin. Minsan lahat ng request ko, siya yung gumagawa. Ipapasalamat ako, Ate Virgie, sa pag-aalaga sa akin, sa amin ng mga kapatid ko. Kasi yung mga kagaya nilang kasambahay, dapat yun po yung tinutularan eh. Tama. Na, kumbaga kaming mga tinutulungan nila, hindi na iba yung tingin namin sa kanila. Pamilya na eh. So, yun nga, kagaya ni Ate Josephine, parang hindi na ibang tao. So, ang sarap magkaroon ng mga kasambahay na kagaya nila, kagaya ni Pepe, kagaya ni Ate Josephine, ni Ate Virginia. Ang tingin sa amin, parang sarili na rin kaming mga anak. Anak. Na yung tiwala namin sa kanila, buong buo. Yun ang importante. Salamat. So, salamat and mahal, sa lahat po ng mga kasambahay, mahal na mahal Nako, namin. mabuhay po kayo. Ikaw naman, Wally. Ayan. May mga kasambahay ba kayo na gusto mong sabihin sa kanila? Anong gusto mo yung sabihin sa kasambahay mo? Ano? Baka kinakasama mo. Ayan. Baka kinakasama mo. Sige, sabihin mo siya. Ay, ito kuya mo. Ito, totoo yan. Si Dagol. Dagol. Arnel. Lalaki. Oh, si Dagol. Malis na sa kahapon. Bakit? Salamat. Hindi ko nasabi sa kanya na salamat. Nag-abroad na si Dagol. Mag-a-abroad daw, magpaplano mag-abroad. Sa dami ng taon na lingkuran niya ako, maraming salamat. Hindi ako nakapagpasalamat sa kanya. Kasi, ang tanging rason niya lang po, nananawa siya ng kakainit lang ng tubig ng pampaligo. Gusto niya na ng iba pong trabaho. Gusto niya mag-abroad, mag-Saudi. Para? Magkaroon ng ibang trabaho daw. Tapos, Tapos, Ko para laging mainit ang tubig doon. medyo nagkagalit kami bago siya umalis. Ba't kayo nagkagalit? Nagiinit lang siya sa akin ng tubig pampaligo. Oh. Nung umalis siya, nanghihingi ng separation pay. Sama ng loob. Sabi ko, saan mo nakuha yan, balita na yan? Oh. Sabi niya, kung wala kang bibigyan ng separation pay, yung 13th month pay na lang. Basta, salamat, Dagol. Sala ko ba yan? Oo, si Dagol lagi. Opo. Salamat. Lagi lang nasa sulok yun, di mo papansin. Oh, napapagkama lang ang monoblock yun. Monoblock. Grabe naman. Walang kibo. Pero sa inyo, ate, maraming salamat. Jose. Po. Tumawag si Dagol. Oh. Tinapatanong kay Wally, paano daw i-switch yung flat TV niya? Nakasumabo. Dala-dala yung TV mo. Paano daw ba yun? Paano yun? Dala yung flat TV mo, Wally. Dagol, balik mo yan, ha? Tinekwat.
Pero ano, nakakaiyak talaga. Ako, katulad ko, laki ko sa yaya eh. Hanggang ngayon may yaya ko. Hindi, laki ko sa yaya talaga. Totoo, Ano naman kami, Totoo, boss, ah. well off kami. Wow! Ang aga ni Don Pepito. Nakakaangat sa buhay. Hindi. Hindi, totoo. Kaya ako nandito pa sa harapan nyo dahil sa yaya. Dahil nalunod ako, di ba, nung 3 years old. Nasa ilalim na ako ng dagat eh. Ng Pasig, sa Pasig. Dahil beach nung araw yan eh. Siya nagligtas sa akin, si yaya ko. Kaya nandito ako. Kaya importante yung mga yaya sa akin. Nasaan na po si Hanggang- Yaya ngayon, Boss Joy? Hindi ako nayaya eh. Kung saan siya. Sa langit na ba? Palagay ko. Maano na. Hindi, siyempre may edad na. May edad na rin ako. Hindi, So, totoo, marami pa eh. Minsan nga, mas maganda pa yung Yaya. yan si kaysa Jose yung gusto ko marinig eh. Opo, Anong, Mayaya ka ba? Hindi, anong kasaysayan may impart mo sa amin tungkol sa... Yan. Ay, naiyak. Ikaw naman, oh. sorry. Nasaling mo yung Sorry, mahinang bahagi ng Yung, puso yeah. ni Jose. Kasi hindi naman kami laki sa yaman. Hindi naman talaga. Ngayon, medyo may naiipon. So, nagkaroon, laki talaga. Si Aning ang yaya namin, nanay namin. Hanggang ngayon, siya yung lumalabas na yaya ko eh, si Si Aning po yung ina niya. Buti yung ina ni Jose. Opo, si Aning po ang ina ko. Aning. Paano? Message. Serious naman. Aning, 2 weeks ka nang, pag 2 weeks na ngayon, hindi ko pupunta sa bahay. Ano ba, padadala ko na lang ba yung allowance mo? O kung Wow. Jose. nagtatampo to eh. Jose. Nag-text si Aning. Oh, sabi, Kasama niya raw si Dagol. Nay, ilang taon pa lang namamatay ang tatay, si Dagul pala. Pero hindi, sa lahat ng mga yaya, sabi nga, mas... Or kasambahay. Kasambahay. Mas maganda nga raw minsan yung mga tao na yun na hindi mo naman kaano-ano, pero nililingap ka. Inaalagaan ka kung nasan ka. Hindi kagaya ng minsan kamag-anak mo na. Umangat ka ng konti, ganyan, hindi mo mabibigyan ng konti. Lalo yung mga galing abroad, pag wala nabigyan, galit na sa'yo. Pero ang yaya, may abot ka dyan o wala, tanggap nila. Alam nila kung saan sila nakaposisyon at sobra-sobra pa yung pagserbisyong ginagawa sa mga taong inaalagaan mo. Kaya mabuhay po kayo. At sa lahat ng yaya, maraming salamat sa inyo. Yung yaya ko, siya pa nagbubukas ng pinto pag uwi ko sa madaling araw. Nagagalit lang ako, sumasabay hanggang kwarto. Diyan ka lang. Nandito na ako sa kwarto. Diyan ka lang. Anyway, maraming salamat. Congratulations sa iyo. Ma'am, salamat po uli sa inyo. Maraming salamat po. At para makapagdagdag sa tulong o makaipon ka. Ito, kayong dalawa na nga ba? Ito na po. Ito po, Ate Josie, para makatulong sa pamilya, para may pang-ipon din po kayo para sa sarili niyo, Ate Josephine. Ito po, Tanggapin tanggapin niyo niyo po po. ang 70,000 pieces! 2, 3, 4, Diwali. 50,000. Ayan, congratulations po, ate! Maraming pong salamat sa inyo. Talaga pong pinagdasal ko po yan na makarating kayo dito sa Pasig. Kasi sa Muntinlupa, pinagdasal ko rin po yan eh. Di ba nakarating kayo kay Cruzado? Opo. O yun, nandun po yung mga kapatid. Lahat ng pinagdadasal nyo, nagkakatotoo. Opo. Pinagdasal nyo, magkakatuluyan sila. Talaga po. Ayan na yun, wala na. Lahat ng dasal nagkakatotoo eh. Marami na nagsasabi ng Brad. Ayan na. Ayun na nga talaga, kaya ang total na napanalunan niyo po ay 105,000 plus bossing savings. Embrace yung mag-amo, embrace. Congratulations, Josephine! Group hug. Group hug. Ayun, happy ending pa rin. Natulungan ni Josephine yung kapatid niya nag-aalaga sa nanay nila sa Muntinlupa. Tapos, nakapagpagawa ng hustisya. Nagkaroon ng hustisya. Kaya, Ate Josephine, maraming salamat po. Napakahirap pong makahanap ngayong mga panahon na to ng isang kasambahay na pwedeng pagkatiwalaan for EVs.
Kaya, Diba? kaya pati na rin sa ano. Shortcut mo, ha? Alam mo naman. Pumipillennial ka na naman. Hindi, tsaka thank you rin sa pamilya ni Ate Josephine kasi ibig sabihin, inalagaan din nila si Josephine. Yun, at dahil dyan, ituloy na natin ang love story ni Ansera sa Kalye Serye. Sa pagpapalaki